Hindi mo ako pwedeng hamunan. Hindi mo lang tinulak ang anak ko. Anton, giniba mo lang naman ang huling pader na pumoprotekta sa pamilya niyo. Wala kang naiintindihan. Anton, please, tama na. Pumasok si Elena de la Rosa sa dining room ng pamilya ng asawa niya. Inaakalang haharap na naman siya sa panibagong tahimik na panghihiya. Buntis, pinalilibutan ng matatalim na tingin at mga kontrata sa ibabaw ng mesa. Natuklasan niyang gusto pa nilang kunin sa kanya ang karapatang protektahan ang sarili niyang anak. Nang mawalan ng kontrol si Anton sa harap ngang lahat, ang pagbaksa ni Elena ang nagbukas ang pintong hindi sana dapat ginalaw ang pamilya de la Rosa sa labas ng mansyon na iyon sa Forbes Park. Isang lalaking hindi kilala ang sinuman ang papunta na. Pirmahan mo yan, Elena, sabi ni Anton de la Rosa. Hindi naktatas na busas na parabang mas nagiging disente. Ang utos kapag malamig ang tono. Ang dining room ng mansion sa Forbes Park ay nailawan ng mga crystal chandelier. Pero walang kahit anong nakaka-welcome sa lugar na iyon. Sa ibabaw ng darkwood na mesa, sa gitna ng mga hindi nagalaw na wine glass at porcelain plates, may isang navy blue na folder na may maliit na logo ng pamilya de la Rosa. Nanatili ang mga daliri ni Doña Celia sa gilid ng kanyang wine glass at idinugtong isa lang itong formality. Hiya ang mga matatalinong babae. Hindi gumagawa nga iskandalo kapag pumapasok sa isang pamilyang tulad natin, si Elena, nanakaw po sa dulong mesa, ay ipinatong ang kamay sa kanyang 6 na buwang tiyan at sumagot ng mahina. Ang anak ko ay hindi isang formality. Isang tiyuhin ni Anton ang tumawa ng sarkastiko at bahagyang lumapit si Anton paharap. Pinagkakamalan mong kapangyarihan ang pagbubuntis mo. Naangat ng tingin si Elena. At pinagkakamalan mong pagmamayari ang kasal natin. Tinapit ng mominiya ang kuko nito sa kristal na baso. Familiarize yourself with your tone. May new pinaningkitan siyang mata ni Anton. Dumating ka rito na walang pangalan, walang yaman, at walang proteksyon. Hinawakan ng mahigpit ni Elena ang antigong singsing sa daliri niya. Siguro, hindi niyo lang talaga tinanong kung saan ako galing. Ang katahimikang sumunod ay hindi blanco. Delikado ito. Hindi iyon ang unang gabi na inilagay si Elena sa sentrong mesa. Na parabang isa siyang problemang kailangang isolve. Simula nang makasal siya kay Anton, tinrato ngang pamilya de la Rosa ang kanyang tahiming na ngiti bilang kahinaan at ang kanyang simpleng pinakmulan bilang kahirapan. Para sa kanila, isa lang siyang simpleng babae na pinili nga tagapagmanadalangang emosyon na nakataong useful lang ngayon dahil dala-dala ni ang unang apo ngang pamilya. Nakasaad sa kontrata sa mga formal na salitang legal na isusuko ni Elena ang anumang karapatan ng anak niya sa yaman ng pamilya. Hanggang sa magdesisyon, silang kilalanin ito sa hinaharap. Isa itong patibong na nagpapanggap na legalidad. Binasa niya ang unang pahina, tapos ang pangalawa. At naramdaman niyang may nadurok sa loob niya, hindi dahil sa papel, kundi dahil sa pag-expect nilang susunod lang siya ng walang angal. Sa labas, lampas sa malalaking bintana, buhay na buhay ang Metro Manila, na may mga kotseng na trap sa traffic sa Ayala Avenue at mga helikopter na dumadaan sa kalangitan ng mga makapangyarihang tao. Pero sa loop na kwartong iyon, lumit ang mundo hanggang sa makasya na lang sa distansya sa pagitan ng kamay niya at ng isang silver na balpan
Tumayo si Doña Celia. Dala ang calculated na galaw ng isang babaeng sanay manghiya nang hindi nawawala ang poise, kumikinang ang champagne niyang damit sa ilalim ng ilaw, at ang emerald necklace niya ay parang kolyar na ginawa para ipaalala sa lahat kung sino ang boss. Kailangan mong maintindihan ang isang bagay. Elena, ang apelidong De La Rosa ay hindi libreng charity. Kailangan ditong disiplina, pananahimik, at utang na loob. Naramdaman ni Elena na gumalaw ang bata sa sinapupunan niya. Isang maliit na sipangang buhay laban sa isang lugar de Chian amoy kontrol ang lahat. Tiningnan ni Anton ang asawa niya na parang isa itong mahirap na business deal. Hindi. Ang babaeng pinangakuan niyang protektahan. Sinusubukan lang ng mommy ko na pigilan kang gumawa ng pagkakamali. Sabi niya. Anong pagkakamali, tanong ni Elena na may kalmadong tono na lalong nakairita sa lahat ng nasa kwarto. Ang pagkakamaling isipin na pwede mong gamitin ang pagbubuntis na yan para i-blackmail kami. Huminga siya ng malalim. Wala siyang ibinuhos na luha. Ang kawalan ng luha na iyon ay mas nakakairita kaysa sa anumang sigaw. Anton, kahit kailan hindi ako humingi ng pera sa inyo. Hindi ako humingi ng posisyon sa kumpanya. Alahas, kondo, o kahit ano, respeto lang yang gininggi ko. Tumawa si Anton. Isang tawang walang saya. Ang respeto. Pinaghihirapan. Isinara ni Elena ang folder. Kung ganon, ngayong gabi, nawalan niyo na ang respeto ko. Tumaos sa mesa ang linyang iyon na parang isang tahimik na kutsilyo. Umiwas ng tingin ang isang pinsan ni Anton. Napahawak sa dibdib ang pinakamatandang tita. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa takot sa iskandalo. Tumigas ang mukha ni Doña Celia at nanigas si Anton ay nahilang segundo na para bang hindi niya nakilala ang babaeng nasa harap niya. Na-realize ni Elena ng sandaling iyon na ginugal niya ang ilang buwan sinusubukang isalba ang isang pamilyang hindi naman siya pinapasok ng buo. Naalala niya ang mga pagkakataong pinuna siya ni Doña Celia sa harap ng mga mayat ang ma-check up sa doktor na pinangakuan ni Anton na pupuntahan, pero hindi siya sumipot. Ang mga madaling araw kung saan naririnig niyang nakikipagtalo ang asawa niya tungkol sa utang sa telepono. At tapos ay inggingiti sa breakfast table na parang hindi matitibag ang pamilya nila sa daliri niya. Parang mas bumigat ang andigong singsing. Hindi iyon wedding ring. Isa itong matahold na singsing na may maliit na dark stone, isang pamana na isinuot na tatay niya sa kamay niya bago ang kasal, na sinasabing may mga pintong dapat lang buksan kapag pinili niyang bumalik. Elena, kunin mo ang balpen. Utos ni Anton. Hindi na malamig ang boses niya. Sobrang hina na nito. Puno ng hiya na hindi niya mapangalanan. Hiya na hamunin siya sa harap ng pamilya niya. Hiya na marealisi na hindi na nanginginig ang asawa niya tulad ng dati. Tiningnan ni Elena ang balpen. Tapos ay tiningnan siya. Hindi isang maikling salita, pero naging dahilan para mamutla si Doña Celia. Itinula ni Anton ang upuan niya paatras ng malakas at kumalatkat ang tunog sa marble floor. Hindi mo gagawing stage ang pamamahay ko. Dahan-dahan ding tumayo si Elena. Isang kamay sa mesa, ang isa ay pinoprotektahan ang tiyan niya. Pamamahay mo. Natulog ako rito. Kuma ako rito. Nginisian ko ang mabisita mo rito. Pero kahit kailan hindi ko naging bahay to. Araw-araw,
Sinisigurado mong ipalala sa akin yon. Lumapit si Anton. Don't test me. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito. Ang parehong amoy na dati ay konektado sa kalitasan niya. Ngayon, amoy banta na ito. Hindi kita hinahamon. Anton, pinipili ko ang sarili ko. Walang gumalaw. Nang hawakan ni Anton ang braso niya. Hindi ito biglang pagsabok. Mas malala ito. Dahil may kasama itong kumpiyansangang isang taong sanay na sinusunod. Sinubukan ni Elena na kumawala ng hindi gumagawa ng eksena. Pero mas hinihpitan ni Anton ang hawak at nagpanggap ang buong kwarto na isa lang itong normal na pagaway ng mag-asawa. Bitawan mo ang braso ko. Sabi niya, pipirma ka. Hindi, wala kang mapupuntahan. Tiningnan siya ni Elena nang may malinis na lungkot na halos makmukhang awa. Iyan ang kasinungalingang pinilit kong paniwalaan. Nagalit ang mukha ni Anton sa isang marahas na galaw. Itinulak niya si Elena palayo sa mesa. Nawalan na balansa si Elena, tumama ang katawan niya sa gilid ng isang upuan at bumaksa siya sa makapal na karpet. Agad na pinrotektahan ang tiyan bago paman niya isipin ang sarili dahil sa pakpaksak na tumba ang isang wine glass. At kumalat ang dark wind na parang buhay na mansa sa puting tablecloth. Sa loob ngan 2 segundo, walang huminga. Tapos, bumulong si Doña Celia. Oh my God. Anton Pro hindi siya tumakbo palapit kay Elena. Naiwan si Elena sa sahig. Ramdam ang sobrang lakas na paktibo ng puso niya. Isang namamanhit na sakit sa braso niya at isang malamig na takot na tumagos sa dibdib niya. Walang dugo, walang sigaw, pero may nasira na hindi na maayos pa sa posisyong iyon. Siya, buntis, nasa carpet ng dining room, napapalibutan ng buong pamilya. Ngayon lang na-realize ang bigat ng katahimikan. Iniabot ni Anton ang kamay niya. Pero uli na. Elena, tumayo ka. Hindi ko sinasadya. Umatras si Elena. Bago pa siya mahawakan nito, ang maliit na galaw na iyon ay mas nakasakit kay Anton kaysa sa isang sampal. Huwag kang lalapit sa akin. Mahina ang boses niya. Pero matigas. Gumalaw ulit ang bata. At pumikit siya saglit. Nagpapasalamat na nakakaramdam siyang buhay. Kung saan sinubukan ng lahat na magtanim ng takot. Pagkatapos ng may hirap, kinuha ni Elena ang cellphone sa inner pocket ng light coat na suot niya sa ibabaw ng damit. Basag ang gilid ng screen. Dahil sa pagbagsak, in-unlock niya ito gamit ang nangingini na mga daliri. Pinusan ang kontak na nakasave lang bilang Papa at nagtype ang ilang salita. Papa, pinipili ko nang bumalik ngayon. Nasa niya iyon bago pa man maintindihan ni Anton. Nakita ni Doña Celia ang ginawa niya at sa wakas ay lumapit. Hindi para tumulong, kundi para bawin ang kontrol sa sitwasyon. Sino ang tinetext mo? Elena, huwag kang childish. Aayusin natin to bilang isang pamilya. Napatawan ng walang tuno si Elena sa salitang pamilya. Ang pamilya. Hindi pinapalibutan ang isang buntis para alisan ng karapatan ang sarili niyang anak. Napahawak si Anton sa namumutlang mukha at buho niya. Sinusubukang ibalik ang autoridad niya. You overreacting. Nawalan lang ako ng control for a second. Napakapit si Elena sa upuan at nagsimulang tumayo. Nang dahan-dahan, tinatanggihan ang tulong ng kahit sino. Ang isang segundo ay nakpapakita ngang higit pa sa maraming taon ng kasinungalingan. Bumulong ang isa sa mga tiyuhin na kailangang
manatili lang sa kanila ang nangyari, na may gamait sa bahay na hindi pwedeng masangkot sa Sismiseng Village ang pangalang De La Rosa. Doon na-realize ni Elena ang buong katotohanan. Hindi sila nag-alala para sa kanya. Naalala sila para sa pinto. Pasay magapel. Para sa kung anong pwedeng maliningam gabodigat. Para sa posibilidad na malaman ni Nehe Mundo na ang eleganse Nehe pamilyang ito ay isang pinturang nakatakip lang sa malalalim na bitak. Nakatayo siya. Naihilo. Pero nakatayo. Nagbibrat ang cellphone ni Anton sa ibabaw ng mesa. Tapos nag-vibrate din ang kay Doña Celia. Tapos ang sa tiyuhin, ang sa pinsan, at ang sa personal lawyer. Kampamilya na naghihintay sa kabilang kwarto, isang sunod-sunod na notifications na parang ulan na tumatama sa salamin. Kinuha ni Anton ang phone niya at namutla sa kakaibang paraan, hindi dahil sa guilt, kundi dahil sa professional na takot. Bakit tumatawag sa akin ang legal department ng kumpanya ngayon nagsalubong ang kilay ni Doña Celia? Sagutin mo bago pa man niya mapindot ang screen. Lumitaw ang mailawng sasakyan mula sa main window. 3 itim na sasakyan ang huminto sa labas ngang mansion. Sobrang pantay ngang pagkakaparada para maging casual. Nabisita lang, nagmadaling naglakad sa hallway ang head of security ng bahay. Nawala ang poise. At may ibinulong sa tenga ni Doña Celia, nanigas ang matanda, Octavio Navarro. Inulit niya na parang pumasok muna ang pangalan sa kwarto bago ang mismong tao. Pumikit si Elena, hindi dahil sa buwang ginhawa, kundi dahil sa pagtanggap. Tiningnan siya ni Anton. Sino si Octavio Navarro para sa unang pagkakataon ng gabing iyon? Hindi sumagot si Elena. Hinayaan niyang gawin ng katahimikan ang ginawa niya ng napakatagal na panahon, dala-dala ang katotohanan. Bumukas ang double doors ng dining room ng walang marahas na tula, pero may autoridad na nakpatras ng isang hakbang sa lahat. Pumasok muna si Octavio Navarro, naka-dark suit. Perpekto ang gray na buho. Sobrang kalmado ng mukha para sa eksenang naabutan niya. Sa likod niya ay may 4 na abogado, 2 assistant, at si Miguel Reyes, isang matangkat na lalaking may mapakmasit na tingin. May dalang leather briefcase. Walang halong pagmamadali. Nakita muna ni Miguel si Elena bago ang kahit sino. Bumaba ang tingin niya sa kamay nitong nakapatong sa tiyan. Tapos sa pulang marka sa braso nito at may nagbago sa tinding na laki, sinubukan munang maksalita ni Anton. Dahil ang mga lalaking katulad niya ay naniniwalang ang unang magsasalita ang makakapagkontroleng kwento. Sir, mayroon lang po tayong family misunderstanding. Hindi agad tumingin sa kanya si Octavio. Naglakad siya palapit kay Elena. Huminto sa isang magalang na distansya. At nagtanong, anak, kaya mo bang tumayo? Parang nawalan ng sahig ang buong kwarto. Napahawak si Doña Celia sa kwintas niya. Pumuka ang bibig ni Anton. Pero walang lumabas na tunog. Sumagot si Elena. Nagumpisang magtubig ang mata pero pinipigilan pa ring umiyak. Pagkatapos ay lumingon si Octavio kay Anton. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nanduro. Ang pagiging kalmado niya ay mas nakakatakot kaysa sa anumang banta. Hindi mo lang tinulak ang anak ko? Anton, giniba mo lang naman ang huling pader na pumoprotekta sa pamilya niyo? Napaatras kalahating hakbang si Anton. Anak niya. Sinubukan ni Doña Celia na ibali ang composure niya. Mr. Navarro, kung alam lang po namin. Pinutol siya ni Octavio gamit ang isang matalim na tingin. Alam niyo, ponataw siya. Sapat na yon. Lumapit si Miguel.
kay Elena at nagsalita ng mahina nang hindi siya hinahawakan ng walang pahintulot. Elena, ako si Miguel Reyes. Pinapunta akong papa mo kasama ang team. Ina-authorize mo ba kaming tawagin ang doktor mo at i-document formally ang nangyari rito? Tiningnan ni Elena si Anton ang navy blue folder sa mesa, ang win na nakamansa sa tablecloth, at ang lahat mukhang kanina. Langgay minamalit siya. Tapos huminga siya ng malalim at sumagot, ina-authorize ko at walang kahit sino rito ang pwedeng humawa sa anak ko? Gumawa ngang desperadong habang si Anton. Elena, for God's sake, tiningnan siya nito ng diretso. Sana naisip mo ang Diyos bago mo inangat ang kamay mo laban sa dignidad ko. Binuksan ni Miguel ang leather briefcase. At ang tunong pakunjip nito ay parang simulang ang isang hatol. Isa sa mga abogado ni Octavio ang nagabot mga dokumento sa family lawyer ng pamilya de la Rosa na lumitaw sa hallway. Natabingin na ang nekti at mukhang wasa dahil kilala. Niya ang mapangalan. Bago pa man, niya basahin ang mapahina. Hindi nagsalita si Octavio tungkol sa pera. Hindi na kailangan. Nagsalita siya tungkol sa legal measures. Pagpasayaw na ibitin siya, immediate protection orders at formal communication sa mga kaukulang ahensya at corporate boards na sangkot sa mga kontratang nire-review. Malilinis na salita, maduduming kahihinatnan para sa mga may tinatago. Dahan-dahang umupo si Doña Celia na parabang hindi na kaya nga binti niya ang bigat ng apelido nila. Tiningnan ni Anton si Elena na parang ngayon lang niya ito nakita. At kasabay nito, na-realise niyang hindi niya talaga ito nakilala ng lubusan. Hindi ngumiti. Si Elena, hindi siya nag-celebrate. Hinubad lang niya ang wedding ring sa daliri niya at inilapak sa mesa. Malayo sa folder na gusto nilang papirmahan sa kanya, ang antigong singsing ng mga Navarro ay nanatili sa kamay niya. Nang maglakad si Elena papunta sa pinto, sumunod si Miguel ilang habang ang layo. Alerto. Pero hindi sumasakop sa space niya. Nagpaiwan saglit si Octavio, nakatitik sa pamilya de la Rosa na parang isinasara ang isang mabigat na pinto sa marble hallway. Hindi na masyadong nakakasakal ang hangin. Kahit na ginagawang impossible ng mga bodyguard, mega abogado, at mga itim na sasaiyan na magpanggap na normal lang ang lahat, sumunod si Anton sa likod niya. Basak ang boses sa unang pagkakataon. Elena, asawa mo ko. Huminto siya nang hindi agad lumilingon. Ilang buwan din na ang linyang, iyon ay nakakasakit sana, pero ngayong gabi, napakalit na pakinggan. Hindi, sabi niya sa wakas. Nakatingin sa ibabaw ng balikat niya. Ikaw ang lalaking dapat sana ay pumotekta sa akin. Ngayon, ikaw na ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Ibinaba ni Miguel ang tingin niya na parabang tumama rin sa kanya ang linyang iyon sa isang lumang sugat. Iniabot ni Octavio ang kamay niya sa anak. Pero hinayaan niya itong magdesisyon kung hahawakan iyon o hindi. Mag-isang bumaba si Elena sa hagdan. Saka lang niya tinanggap ang alalay. At nang pumasok siya sa itim na sasakyan, sa ilalim ng malamig na ilaw ngang Metro Manila, naiwan ang mansyon ng De la Rosa sa likuran. Tulad ng isang bahay na nagsisimula ng gumuho mula sa loop, umalis ang itim na kotse mula sa mansyon ng De la Rosa nang walang pagmamadali, na parabang ang mismong kabagalan nito ay isang anyong ang parusa. Nasa likod na upuan si Elena. Isang kamay sa kanyang tiyan. Ang isa naman ay nakakuyam sa antigong singsing ng mga Navarro. Sa tabi niya, walang tinanong na walang kwentang bagay si Octavio.
Pinakmasdan lang niya ang mukha nga anak ng mahinanakit na masyadong malaki para makasya sa katahimikan. Si Miguel Reyes ay nasa passenger seat sa harap. Mahina ang boses na nakikipausap sa telepono. Nakuha kanisa na doktor, security, formal reports, at support team. Nang hindi ginagawang palabas ang kahinaan ni Elena, nang pumasok ang sasakyan sa Begeche at nagsimulang dumaan ang mailaw ng Metro Manila na parang gintong guhit sa bintana. Nagsalita sa wakas si Elena, ayoko pong sirain niyo ang lahat ng dahil lang sa akin. Dahan-dahang lumingon ang tatay niya. Hindi ako pumunta rito para manira ng dahil sa'yo. Pumunta ako rito para pigilan silang patuloy na sirain ka. Pumikit siya. Masyado akong naktagal. Hindi lumambot ang boses ng tatay niya. Pero umina ito. Pinili mong magmahal, ang pagkakamali ay nasa kanila. Dahil pinagkamalan nilang pahintulot ang pagmamahal mo. Narinig ni Miguel ang linya mula sa rearview mirror. Pero hindi niya pinayagang tumitik ng matagal. Ilang taon na niyang kilala si Octavio Navarro. At alam niyang bihira nitong ipakita ang emosyon in public. Kahit pa ganon, ng gabing iyon, pinunong sakit nito ang buong sasakyan. Si Elena naman, hindi mukhang isang secret heiress na, kayang magpabagsa ng isang makapangyarihang pamilya. Mukha lang siyang isang buntis na sinusubukang kalmahin ang pahinga. Pagkatapos marealis na ang bahay niya ay hindi pala niya naging tahanan kahit kailan nang mag-vibrate ang cellphone niya. Lumitaw ang pangalan ni Anton sa screen. Isang missed call, tapos isa pa, at sumunod ang isang maikling text. Elena, please pick up. Kailangan nating mag-usap bago pa maging trahedya to. Binasa niya iyon nang hindi nagre-reply. Maingat na nagsalita si Miguel, hindi mo kailangang mag-reply ngayon. Nag-angat ng tingin si Elena sa kanya mula sa rearview mirror. Nagsasalita ka ba bilang abogado? O bilang isang taong alam na kung anong kayang gawin ng isang pamilyang tulad nila kapag nawawalan sila ng kontrol? Natihilan si Miguel Enehey San Segundo. Gayang kanilang dalawa? Napansin ni Octavio ang tensyon, pero hindi siya nakialam. Sa unang pagkakataon ng gabing iyon, parang nagtatanong ang anak niya. Hindi para iloktas, kundi para maintindihan kung gaano kagulo ang labanan. Sa safe house na condo unit ni Octavio, malapit sa isa sa mga pinaka-exclusive na area sa Metro Manila. Puro salamin, sement, liwanag, at mamahaling katahimikan ang makikita. Kumikinang ang siyudad sa ibaba, walang pakialam sa pakbagsa ng isang babae. At sa simula nga, pagkasira nga, isang sikat na apelido, dumating ang isang objin bago pa man mahubat ni Elena. Ang kanyang coat kasama ang isang maingat na nurse na natili sa labas ni Grama Kwarto si Miguel sa tabi ni Grama Pinto. Habang palakat-lakat naman si Octavio, hawak ang isang basong tubig. Medjiging, okay ba siya tanong lang? At iyon ang unang boses na. Pumiyo ang boses niya. Kalmado at matatah na sumagot ang doktor na susuriin niyang mabuti ang lahat. Na kailangan ni Elena na mapahinga. At ang sanggol ay nagpapakitang stable na senyales sa mga sandaling iyon. Nakinig si Elena at tuluyan ng tumulo ang luha niya. Hindi para kay Anton. Hindi para sa pamilyang De La Rosa. Kundi dahil sa ginhawang malaman na lumalaban pa rin ang buhay na nasa loob niya. Nang humingi ng permiso ang doktor na ay dokumen ang ngapasa sa braso niya, tumango si Elena, i-document niyo po lahat. Hindi para gumanti, kundi para walang makapagsabing inimbento ko lang to bukas. Habang tinitingnan si Elena, nakatanggap si Miguel nga unang reports mula sa team na naiwan sa mansion. Pirmahan ng personal lawyer
ng mga De La Rosa ang mga initial notices, pero tumanggi si Doña Celia na ibigay ang CCTV footages mula sa dining room. Iyon pa lang, marami nang sinasabi sa phone ni Miguel. Sunod-sunod ang pagdating ng messages mula sa tatlong grupo, ang corporate team, ang family law team, at ang mga financial investigators. Napatagong pinatatakbo ni Octavio ng ilang buwan. Pumasok siya sa office ng Chondo kung saan naghihintay si Octavio sa harap ng isang masyadong malinis na mesa. Susubukan nilang baliktarin si Elena at palabasing opportunist siya bago mag-umaga. Sabi ni Miguel. Tumango si Octavio, leging mas gusto ni Celia na pumatay muna, nega reputasyon bago pa man dumating ang mga dokumento sa mesa niya. Binuksan ni Miguel ang leather briefcase. Ang kontratang gusto nilang papirmahan kay Elena ay mahina legal-wise, pero nakpapakita itong motibo at ang nangyaring pananakit. Pinagunoon ang lahat. Tiningnan ni Octavio ang nakasarang pintong kwarto kung nasaan ang anak. Dapat inuwi ko na si Elena nun pa. Hindi na pinalambot ni Miguel ang toto. Hindi po siya sasama sa inyo, pumikit ang ama ng sandali. Alam ko, yan ang parusa ko sa mansion Endenyenge, Annenya de la Rosa. Ang elegance nila ay napalitan ng organisadong panik. Ipinautos ni Doña Celia na palitan ang tablecloth na namansahan ng wine, na parabang ang pakbuburangang mansa ay mabubura na rin ang buong gabi. Nagpapalakat-lakad si Anton sa sala, namumutla pa rin, hawa ng mahigpit ang cellphone niya. Sino ba talaga si Octavio Navarro? Tanong niya sa abogado NG Pamilya. Masyadong matagal bago sumagot ang lalaki. Isang panggalan na sana ay nirespeto muna Ange Pamilya, niyo bago niyo kinalaban. Humarap ng galit si Doña Celia. Huwag mo akong kausapin na parabang tapos na tayo, huminga ng malalim ang abogado. Naintindihan niyo ba, Madam, kung ano ang ibig sabihin kapag inaudit ng Navarro Capital ang mga kontratang nakaling sa De La Rosa Group? Bumulong ang tiyuhin ni Anton na impossible iyon, na ang manabaw ay hindi naupapakita, hindi nagpapa-interview, hindi direktang nakikialam. Mahigpit na hinawakan ni Doña Celia ang emerald necklace niya sa lig. Anak niya siya at hindi man lang nagsalita. Tumigil si Anton. Sa unang pagkakataon, ang tanong ay hindi mukhang akusasyon laban kay Elena. Mukha itong pag-amin ng katangahan niya. Ang panggalan ni Octavio Navarro ay umikot sa financial world ng Pilipinas, na parang pintong walang doorknob. Alam ng lahat na nag-exist ito, pero ilan lang ang nakakapasok. Hindi siya lumalabas sa mga kawar na magazine. Hindi siya nakbibigay ng speech tungkol sa power. Hindi siya ngumingiti sa mga charity gala para bumiling ang pahangang tao. Ang mga investments niya ay parang mga aninong lumilitaw sa malalaking restructuring, sa mga private banks, credit funds, mga kumpanyang nabubuhay dahil may isang invisible na taong nakdesisyong worth it pa silang isalba. Na-realize na ngayon ni Anton, pero huli na. Habang nakikinig siya sa abogadong, nag-explain na ang ilang mga loans na sumusuporta sa De La Rosa Group ay dumaan pala sa mga funds na nakaling sa istruktura na Navarro Capital. Sinubukan ni Doña Celia na bawiin ang kontrol gamit ang lumang nakakalason niyang mindset kung ganun. Pumasok pala siya sa pamilyang to para mag-espiya sa atin. Inulit ni Anton ang ideya, pero hindi na. Kasing tapang ng boses ng mommy niya. Umiling ang abogado. Hindi po, base sa nakikita ko. Pumasok siya bilang asawa. Kayo ang naksubo na gawin siyang isang pirma lang. Buwagsak ang linyang iyon sa kwarto, tulad ng isang malinis na sampal. Bumalik sa kondo. Lumabas si Elena mula sa medical check-up ng mabagal ang lakat.
May nakapatong na light blanket sa mabalikat niya. Agad na tumayo si Octavio, pero huminto siya bago siya hawakan nito. Ngayon niya naintindihan na ang pagmamahal ay nakakasakal din kapag nagiging kontrol. Napansin ni Elena ang pagbigil nito. At sumakit din iyon sa kanya sa ibang paraan. Pwede mo akong yakapin, Papa. Agad na lumapit si Octavio nang halos nakakasakit na bilis at maingat siyang yinakap. Na parabang siya pa rin ang batang babaeng tumatakbo sa mga hallway lumang bahayng Manawaro sa Batangas bago niya matutunang ang malalaking apelyido ay umagit din. Ma Predator, I'm so sorry. Sabi nito, napapikit ng marin si Elena. Alam mo bang may mga utang? Sila hindi iyon patanong. Hindi naksinunghaling si Octavio. Alam kong pabagsak na ang pamilya De La Rosa financially. Hindi ko lang alam kung hanggang saan ang kaya nilang gawin sa iyo. Umatras siya ng sapat para makita ang mukha nito. Nagduda ka kay Anton. Sumagot ang katahimikan nito bago pa man magsalita ang ama. Nakduda ako sa sistemang nakpalaki kay Anton. Naramdaman ni Elena ang pagkakya ng init ng galit. Halo-halo sa pagod. At hinayaan mo pa rin akong mapakasal. Tinanggap ni Octavio ang akusasyon ng walang depensa. Hinayaan kitang pumili. Siguro pinakamalan kong kaduwagan ang pagiging magalang sa desisyon mo. Pumasok lang si Miguel nang magbigay ngang pahintulot si Elena. May dala siyang madokumento. Pero hindi niya agad inilapa ito sa harap niya. Bago tayo gumawa ng anumang legal action, kailangan mo munang magdesisyon kung ano ang gusto mong gawin ngayon. Hindi kung gano ang gusto, energy papa mo. Hindi rin kung ano ang kayang gawin ng Navarro Capital. Ano ang gusto mo? Tiningnan ni Elena ang pakakaibang iyon ng mabuti. Simula nung ikasal siya, lahat negatao. Sa paligid niya ang nagdesisyon na parang ang katawan niya, ang anak niya, at ang future niya ay pagmamayari ang pamilya, negosyo, at reputasyon nila. Si Miguel ang kauna-unahang nakbalik ng desisyon sa makamay. Niya ng gabing iyon, gusto kong makalis sa kasal na yon. Sabi niya, nagulat siya sa linyang iyon pagkatapos niyang sabihin. Pero nakbigay din itong luwak sa dibdib niya. Dahan-dahang nakuyom ni Octavio ang kamay niya na parang nagpipigil na magselebrate. Tumango lang. Si Miguel, okay, magsisimula tayo sa formal protection, legal separation of assets, preservation of evidence, at direct communication lang, exclusively through lawyers. Para naman sa bata, sisiguraduhin nating walang magiging desisyon sa mana na hindi dumadaan sa legal supervision. Huminga ng malalim si Elena at ang pamilya niya. Tumingin si Miguel kay Octavio. Tapos ibinalik ang tingin kay Elena. Susubukan ng pamilya niyang siraan ang reputasyon mo bago pa sila mawalan ng kontrol sa sarili nila. Nagkatoto ang prediction bago pa sumikat ang araw. 5:40 minuto ng umaga. Isang anonymous blind item ang nagsimulang kumalat sa mga business columnists at sa mga gossip accounts na nag-cover ng elite society sa Metro Manila. Ang kwento na si Elena, ang buntis na asawa ni Anton De La Rosa, ay umalis daw ng bahay pagkatapos mag-away sa pera at nagbabantang gagamitin ang pagbubuntis para manghingi ng mas malaking sustento. Masyado itong subtle para magmukhang insider info at sobrang cruel para magkaroon ng fingerprints ni Doña Celia. Ipinakita lang ni Miguel ang screen kay Elena pagkatapos nitong mag-almusal at marinig ulit sa doktor na kailangan niyang mag-bed rest. Pinasa niya ang lahat ng tahimik. Sa tabingang bintana, si Octavio ay mukhang handang bilhin ang lahat ng bahayagan sa bansa para lang
ipasara ang maito, inilapak ni Elena ang kape niya ng may di inaasahang pagiging kalmado. Nagsimula na sila. Sumagot si Miguel o. Tiningnan niya ang refleksyon niya sa salamin na mamutla. May dark circles. Matamlay. Kung ganon, hindi. Ako magtatago na parang ako ang may kasalanan. Lumingon si Octavio. Elena tinaas niya ang kamay niya. Hindi, Papa. This time, magsasalita ako bago. Panila ako pangunahan. Pinamasdan siya ni Miguel na parang nakakakita ng pagbabago na walang kayang i-record na dokumento. Ang babaeng umalis na punong sakit sa mansion. Ngayon ay inayos na ang sarili niyang boss. Hindi ito padalos. Ito na ang sagat na limitasyon niya. Lumapit siya sa mesa at nagbukas ng isang malinis na notepad. Pwede tayong mag-draft ng maikling statement. Walang intimate details. Walang unnecessary exposure. Pero sapat ang tapang para vigilant silang ay control ang narrative. Tumango si Elena. Gusto kong sabihin mo lang na ligtas ako. Nasa pangangalaga ng medical at legal team ko. At anumang pagtatangka na manipulahin ang katotohanan tungkol sa pagbubuntis ko ay haharapin sa korte. Tumaas ang isang kilay ni Octavio. Halos proud. Nagbalik na ang anak ko. Tiningnan siya ni Elena na may pagod na pagmamahal. Hindi ba po? Huminto lang akong tumakbo. Isinulat ni Miguel ang statement. Pero sa lup-lup niya, pakiramdam niya may sinabi itong mas malalim. Maaring itinula si Elena ni Anton sa harap ng pamilya nito. Maaring subukan siyang itula ni Doña Celia sa harap ng publiko. Pero sa kondo na iyon sa itaas ng Metro Manila, tuluyan nang netapa ni Elena ang paa niya sa sarili niyang lupa. Nang umaga ring iyon, biglang sumulpot si Anton sa gate ng condo building ni Octavio nang walang pasabi. Hindi siya nakalakpas ng reception. Ang gwardiya, inutusan ng security team na hindi natatanong ng kung ano-ano. Hay, nanatiling magalang ang boses nang sabihin niyang hindi. Tumatanggap ng bisita si Ma'am Elena. Tumingin si Anton sa mga CCTV cameras, sa mga discreet bodyguards, at sa malinis na kalsada kung saan tahimik na nakapark ang mga executive cars. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang naramdaman ni Elena ng ilang buwan, ang pakiramdam na nasa labas ng isang nakasarang pinto na kontrolado ng mas makapangyarihang tao. Tinawagan niya. Ulit ito. Walang sumagot. Nag-text siya. Elena, nakamali ako. Pero hindi mo pwedeng sirain ang pamilya ko. Sa taas, nabasa ni Elena ang text habang pinapasadahan ni Miguel ang final statement. Ipinakita niya ang phone sa abogado. Feeling niya pa rin sila ang biktima. Sumagot si Miguel ng may kalmadong tigas. Ang malalaking tula ni Anton. Tinatawa lang nilang paninira kapanawalan na sila ang karapatang manira ang iba. Hindi ngumiti si Elena, pero naiwan sa kanya ang linyang. Iyon bilang panibagong proteksyon nang i-release ng statement. Agad-agad ang naging epekto nito. Hindi binanggit ang apelidong Navarro sa paraang nananakot. Hindi idinetalya ang pananakit. Hindi ginawang drama ang sakit ni Elena. Sinabi lang doon na siya ay nasa ilalim ng medical at legal na pangangalaga na may formal na habang na isasagawa. At ang anumang paluktot na balita ay haharapin sa limitasyon nege batas. Pero ang kapirma sa ibaba ang bumagawang galat Perele na Navarro de la Rosa. Nile, representa ni Miguel Reyes at NG Legal Team NG Navarro Capital. Wala pang 20 minuto.
Ang mismong mga columnist na nakatanggap ng blind item ay nagsimula ng magbura ng mga post. Magadit NG headlines at maganap ng konfirmasyon. Sa internal group chat ng Pamilya de la Rosa, naging panic ang katahimikan. Binasa ni Doña Celia ang pangalang Navarro ng paulit-ulit na para bang gusto niya itong tanggalin sa screen gamit ang tingin. Umupo mag-isa si Anton sa office ng mansion. Napapalibutan ng pictures nga ni Nuno nila na parang ginudget siya na realis niya huli na ang lahat na hindi lang basta babaeng walang laban ang itinulak niya. Itinulak niya ang kaysa isang taon na sana ay may choice pang isalba siya. Kinahapunan, humiling si Elena ang ilang minutong mapag-isa sa glass balcony ng Tondo. Ang Metro Manila ay nasa harap niya malawak, maingay, buhay na buhay. Kasama ang mga glass buildings at ang mga kalsada na itong laking, nakmamadali, nasa loop lang si Octavio. Nirespeto ang distansya niya. Iniwan ni Miguel sa ibabaw ng mesa ang initial separation papers. Walang pressure para pirmahan niya agad-agad. Hinawakan ni Elena ang tiyan niya at kinausap ng mahina ang batas sa loob. I promise you, hindi mo matututunan na ang pagmamahal ay takot. Narinig ito ni Miguel nang hindi sinasadya at umiwas siyang tingin bilang respeto. Narinig din ito ni Octavio at napuno nga lumanggilt ang mamata niya. Nang sandaling iyon, naiintindihan ni Elena na ang pagdating ng tatay niya at ng mga abogado ay hindi ang katapusan ng gera. Simula pa lang iyon, lalawan pa rin si Anton para sa versyong NG Quintonilla. Susubukan pa rin ni Doña Celia na isalba ang apelyido nila at kailangan pa rin niyang harapin ang sakit na aminin na nagmahal siyang lalaking kayang pagkamalang lakas ang pagiging malupit. Pero may nagbago. Ngayon, kapag dumilim na ang Metro Manila, hindi na nakaluhod si Elena sa carpet na kahit na sino ang susunod na araw. Ay hindi na dala ng kapayapaan, kundi isang mas eleganteng klaseng dikmaan. Gumising si Elena sa puting kwarto ng Tondo ni Octavio na may pakiramdam na natulog siya sa loob isang masyadong manipis na salamin yung akala mo ligtas hanggang sa unang bita. Nag-advise ang doktor na magpahinga siya pero hindi marunong magpahinga ang katawan niya habang nag-vibrate ang phone sa mga balita. Mga blocked messages at headlines na nire-rewrite oras-oras ang statement na pinirman ang legal team niya ang pumigil. Sa Pamilya de la Rosa na kontrolin ng buo ang narrative. Pero hindi nito nabura ang glason na nakakalat na sa mga private groups ng mga elite sa Maynila. Tinatawag na siyang ingratang asawa, ambisyosa, babaeng naktago nga paydo para mag-set ng trap. Nabasa ni Elena ang isa sa mga comments by mistake. At parang binaliktad ang sikmura niya, napansin ni Miguel. Na nakaupo sa mesa sa sala na may patong-patong na papeles, ang pagbabago sa mukha niya. Huwag mong basahin mag-isa. Sabi niya nang hindi galit. Mahigpit na hinawakan ni Elena ang phone. Pinag-usapan nila ang anak ko. Dahan-dahang isinara ni Miguel ang folder. Kung ganon, pananagutin natin sila sa bawat salitang sinasabi nila. Gusto sana siyang pigilan ni Octavio na sumali sa meeting ng hapong iyon. Pero tumanggi si Elena gamit ang parehong kalmado. Nitong tono nang harapin niya si Anton, Papa, kung ako ang subject nila, sasali ako. Hinawi ni Octavio ang gray na buho niya, isang bihirang galaw para sa lalaking kontrolado, pati pahinga sa harap ng mga kalaban. Kailangan mo ay preserve ang sarili mo. Tinitigan siya ni Elena.
Iyan mismong linyang, yan ang nagpatahimik sa akin ng matagal. Sa si Octavio, pinamasdan sila ni Miguel ng hindi nakikisali. Alam niyang ang gerang ito ay hindi lang laban sa mga De La Rosa, kundi laban din sa isang uri NJ pagmamahal na pumaprotekta. Pero nagtatago, nagdedesisyon ng tahimik. At tinatawag na care ang pagpapatahimik. Umupo si Elena sa glass table, namumutla pa rin pero diretso ang upo. Ang singsing ng Manafaro ay kumikinang sa kamay niya. Iba sa wedding ring na naiwan sa mansadong mesangang mansyon. Gusto kong malaman ang lahat, sabi niya. Huminga ng malalim si Octavio. Baka masaktan ka sa lahat. Sumagot si Elena nang hindi kumukurap. Kagabi, na-realize. Kung masakit din pala ang hindi nakakaalam ngang totu, binuksan ni Miguel ang unang report. Walang drama sa boses niya. Kaya siguro mas bumigat ang bawat information na sinabi niya. Matagal na palang may financial crisis ang pamilya De La Rosa. Nakatago lang sa ilalim ng ngiti. Kabaan G business magazines at mga connections sa high society na maingat nilang inalagaan. Ginagamit pala nila ang ibang kumpanya ngang grupo para i-cover ang utangang iba at ang mga guarantee contracts ay umiikot-ikot sa mga holding companies ng pamilya na parang magalaruang pinagpapasapasahan. Hindi na masyadong ginamitan ni Miguel ng technical terms. Alam niyang hindi na kailangan ni Elena ng crash course sa stock market. Kailangan niya lang maintindihan kung paano napasok ang buhay niya sa makinaryang ito 3 buwan bago ang kasal niyo. Sabi niya, idinulas ang isang printed copy papunta sa kanya. Kumuha si Doña Celia ng consultancy firm para magmap ng posibleng connections na pwedeng maglapit sa De La Rosa Group sa mga less exposed credit sources. Binasa ni Elena ang page. Pero parang lumulutang ang mga letra, may mga dates, meetings, at nakasirkel ang pangalan niya sa isang note, Elena Navarro. Low profile, only daughter, no public exposure. Bumaksa ang puso niya. Alam nila kung sino ako. Mahinang sumagot si Octavio. Nagduda si Doña Celia. Ang revelasyon na iyon ay nakbukas ng bagong sakit. Iba sa pananakit pisikal. Iba sa pambubuli. Naisip ni Elena ang simulang kasal nila, ang mga efforts ni Anton, na akala niya noon ay romantic courage. Ipinakilala siya ni Anton sa pamilya. Sinasabing wala siyang pakialam kung saan siya galing. Napagod na siya sa mga babaeng habol lang ang apelido niya. Nakasama niya. Simple lang ang lahat. Ngayon, ang simplicity na iyon ay may ibang kulay na baka hindi rin alam ni Anton ang buong totu. O baka alam niya ang sapat para lang sundin ang plano ng mommy niya. Ang kawalan ng certainty ang pinakamahirap. Pinili niya ba ako? O ginamit niya lang ako, tanong ni Elena. Sa hangin, natahimik si Miguel Enige Izang. Segundo, na parang tinitimbang kung gaano kasakit ang isang honest na sagot. Hindi pa namin alam kung hanggang saan ang alam ni Anton bago kayo ikasal, pero alam namin na pagkatapos, hinayaan kaniyang ma-pressure at may pit. Pumigit si Elena. Gumalaw ang bata sa loop at inilagay niya ang kamay sa tiyan na parang hawa ang buong mundo niya. Bumuo ako enye memories sa isang pundasyon na baka hindi naman pala totu sa Mansion Manje Menja de la Rosa. Naghanap din si Anton nagapundasyon, pero puro bita lang ang nakikita niya. Hindi siya nakatulog buong gabi. Salit, ang galit. Takot
At isang guilt na sumusulpot ng sobrang bilis bago pa man maging totong pagsisisi sa library. Nakamiting ni Doña Celia ang dalawang PR officers at ang family lawyer. Simple at malupit ang plano niya. I-frame si Elena bilang isang manipulative na babaeng pumasok sa pamilya at itinago ang identity ng pamilya niya. Palabasing emotionally unstable siya dahil sa pagbubuntis. At ipakitang biktima si Anton ng isang asawang namba-blackmail gamit ang assets. Nakinig si Anton habang naka-cross arms. Hanggang sa may isang linya na. Nagpariyak sa kanya. Hindi na natin sasabihin na inimbento niya yung pakahulok niya. Sabi niya, malamig na tumingin pataas si Doña Celia. Hindi kailangang sabihin na inimbento niya. Kailangan lang nating ipahiwatig na nag-overreact siya. Tinitigan siya nga na. Ako ang naktulak sa kanya. Natikal ang lahat sa kwarto. Dahan-dahang lumapit si Doña Celia. Navelan ka kontrol sa isang private argument. Huwag mong iabot ang kutsilyo sa makustong pumuto na leeg mo. Bumulong si Anton. Mas para sa sarili kaysa sa ina. Buntis siya. Walang pag-aalinlangang sumagot si Doña Celia. Kaya nga siya delikado. Nanatili sa isip ni Anton ang salita nga ina na parang mansa na hindi na mabubura. Delikado. Si Elena, na laging nagtatanong kung gusto niya ang kape bago ang mabibigat na meetings. Si Elena, na itinatago ang mga resibong check-up sa doktor. Umaasang sasamahan siya nito. Si Elena, nang umingiti kay Doña Celia kahit pinapahiya na siya sa harap nga katulong. Delikado. Sa unang pagkakataon, hindi tukma ang salita. Pero hindi pa rin alam ni Anton kung ang guilt niya ay pakmamahal o takot na mawalan ng asawa nang pumasok siya sa kwartong sinari nila ni Elena. Nakita niya ang closet nito na halos hindi nagalaw mga light-colored dresses. Books tungkol sa motherhood. Isang box ngang letters na hindi niya kailanman na ipadala. Sa ibabaw ng drawer, may isang maliit na baby bracelet na binili sa isang maliit na shop sa Manila. Nakakabit. Paang gatag. Hinawakan niya iyon at naramdaman ang sakit na hindi niya alam kung saan ilalagay. Nag-vibrate ang cellphone niya. Si Doña Celia, inuutusan siyang bumaba para mag-record ng voice message para sa mga allies ng pamilya. Tumingin si Anton sa salamin at nakita ang isang lalaking laging naniniwala na ang kontrol ay kapangyarihan. Ngayon, ang reflection niya ay mukhang isang maliit na tao. Sinusubukang isuot ang isang apelyidong masyadong malaki para sa kanya. Sa kondo ni Octavio, dinala ng hapon ang isang bagong pisa chessboard. Isang babaeng nagnanggalang Sylvia ang dumating kasama ang isa sa mga investigators ng Navarro Capital. Dati siyang asistan ni Doña Celia. Tinanggal ilang buwan na ang nakakaraan dahil sa malabong akusasyon na breach of trust. Nakasimple siyang damit. May dalang lumang bag. At sobrang higpit ng pagkakakuyom ng mga kamay niya kaya namumuti ng mga knuckles nito. Bahagya siyang namukhaan ni Elena mula sa isang lumang dinner party. Nang tawagin siya ni Doña Celia na walang kwenta dahil sa maling temperature ng kape. Inalok siya ni Miguel ng tubig at siniguradong hindi siya pinipilit na magsalita ng walang formal protection. Tumingin si Sylvia kay Elena at sa isang saglit, mas nangibabaw ang hiya kaysa sa takot niya. Nakita ko po kayong umiyak sa hallway ng mansion minsan. Sana po may sinabi ako noon. Hindi siya inakusahan ni Elena. Bakit ka nandito ngayon? Kumuha ang babaeng isang maliit na flash drive mula sa bag niya. Kasi inutusan po ako ni Doña Celia na ma-delete ng mga emails. Dinelete ko po sa computer niya. Pero bago yon, nag-save ako ng copy.
Hindi agad hinawakan ni Miguel ang flash drive. Tinanong muna niya, alam mo ba kung anong laman nito? Tumango si Sylvia. Ang dahilan kung bakit ayaw nilang makaroon ng malinaw na karapatan ang bebe niyo. Hindi nasagot ng files ni Sylvia ang lahat. Pero kinonekta nito ang matuldo na dati ay makutop lang. May mga messages tungkol sa kontratang pinapipirmahan. Kay Elena mga instructions. Kung paano bawasan ang anumang posibleng hatian ng yaman sa future. At isang specific exchange of email sa pagitan ni Doña Celia at ng isang external consultant tungkol sa risk na pumutok ang balitang konektado sila sa Navarro family bago pa man mastabilize ang mga utang ng De La Rosa Group. Sa isa sa mga emails, maikli at nakakawasak ang linya. Hanggat naniniwala ang babaeng, yan na mag-isa siya, pipirma siya sa kahit ano para protektahan ang anak niya. Binasa ni Elena ang linyang iyon ng paulit-ulit. Hindi siya umiyak. Para bang may parte sa kanya na buong gabi nang umiyak sa loop. At ngayon ay tuyong-tuyo na. Lumingon si Octavio. Punong-puno na tayo magnakalat. Mahina ang boses ni Miguel na nasa tabi niya. Ipinapakita nito ang intent. Pero kailangan pa rin nating ibalidating source, context, at integrity ng mga files. Tumango si Elena. Gawin mo ang tama. Ayaw kong manalo gamit ang maduming laro. Tiningnan siya ni Miguel gamit ang matang labas sa pagiging profesional. Yan eksakto ang dahilan kung bakit takot sila sa iyo. Nabitil sa ere ang linyang iyon ng matagal na segundo sa pagitan nilang dalawa. Na-realize iyon ni Elena kaya. Umiwas siya agad. Nang tingin hindi dahil niya reject niya, kundi dahil natatakot siya sa ibig sabihin ng anumang lambing lalot sariwa pa ang sugat ng kasal niya. Umatras ding si Miguel bilang pagrespeto. Itinatago ang nararamdaman sa parehong lugar kung saan niya tinatago ang mga delikadong dokumento. Pero nakita iyon ni Octavio at sa unang pagkakataon. Hindi mukhang nainis ang ama. Siguro dahil hindi tinitingnan ni Miguel si Elena bilang isang asset na kailangang protektahan o bilang isang kahinaang kailangang i-manage. Tinitiknan niya ito bilang isang taong hihintayin niya ang permiso bago man lang lumapit sa sugat niya. Kahit pa ganon, ayaw pakamalan ni Elena na pagmamahal ang safe space na to. Nagawa niya na yon noon pagkatapos ng meeting. Nakiusap siyang makausap ang tatay niya ng sarilinan. Lumabas si Miguel ng walang tanong nang sumara ang pinto. Nilapa ni Elena ang flash drive sa mesa. May mga taong nag-imbestiga sa married life ko. No, hindi nag-deny si Octavio. May mga taong nakbabantay sa risks na nakapaligid sa iyo. Huminga siya ng malalim. Magagandang salita para sabihin, nagduda ka sa asawa ko at hindi mo man lang sinabi sa akin. Bumakas ang pagtanda sa mukha ni Octavio na takot akong mawala ka. Ang pag-amin na iyon ay walang pinagaling. Ginawa lang nitong mas toto ang sugat. Tumayo si Elena at naglakad papunta sa bintana. Pinapanood na magbago ang kulay na Metro Manila sa paglubog na araw. Papa, nung namatay si Mama, nangako kang hindi mo na dedesisyonan ang buhay ko para sa akin. Napapikit si Octavio nang marinig ang memoryang asawa. Sinubukan ko. Lumingon si Elena. Hindi. Sinubukan mo akong protektahan nang hindi ko alam ang panganib. Hindi, yon kalayaan. Pumiyok ang sagot ni Octavio. Naisip ko kasi, kapa sinabi ko sa iyo ang maduda ko. Iisipin mong binibili ko ang choice mo. Gusto siyang yakapin ni Elena at isigawan ng sabay. At ngayon ko nalaman na mas alam pang lahat ang totoong nangyayari sa kasal ko kaysa sa akin. Nagyo kong ulo si Octavio.
ang lalaking nagpapatahimik na mabangkero. Hindi kayang salubungin ang tingin ng anak niya. Tama ka para kay Elena. Mas masakit ang linyang yon kaysa sa anumang depensa niya. Dahil mahal niya pa rin ang ama niya. At ang pagmamahal sa isang tao ay hindi nagbubura sa karapatang singilin sila sa mga desisyon nila. Nang gabing iyon, nakapag-send ng voice message. Si Anton na nakalagpas sa blocklist dahil gumamit siya ng unknown number. Nakita lang ito ni Elena dahil nasa tabi niya si Miguel at nagdesisyon siyang hindi niya tatakbuhan ang boses ni Anton. Elena, hindi ko alam lahat. May maginawa ang mami ko nang hindi sinasabi sa akin. Nagkamali ako. Aminin ko, pero alam mong hindi buong kasinungalingan ang kasal natin. Huwag mong hayaang sirain ng papa mo ang pamilya ko. Isipin mo ang anak natin. Ang huling linya ang nagpatigas sa isang bahagi ng puso niya. Anak natin, ang mismong anak natin ang kaniyang pawasangang karapatan gamit ang isang pirma. Hindi sumagot si Elena NG voice note. Inutusan niya si Miguel na i-record ang message at idagdag sa file. Pagkatapos, laban sa tahimik na advice ng lahat, nag-type siya ng isang solong reply. Anton, ang anak natin ay mapoprotektahan dahil eksaktong huminto na akong maniwala sa maapangako mo. Inisan niya. Iyon at pinatay ang phone niya. Pinakmastan ni Miguel ang mukha niya. Baka maprovoke siya diyan. Inilapa ni Elena ang dalawang kamay sa mesa. Pagod pero lahat naman ay nakakaprovoke sa mga lalaking naniniwalang kapayapaan ang pagsunod mo. Nasara ang kabanata, gabing iyon ng late na. Habang ang mga ilaw sa BGC ay bukas pa rin sa maraming opisina at nagsaserve pa rin ng mamahaling kape sa taong tinatawa ang pagkasira na restructuring. Bumalik si Miguel sa HQNG Navarro Capital para ay validate ang JMEJ files ni Silvia. Naiwan si Octavio sa kondo kasama ang anak. Inirerespeto sa wakas ang katahimikan niya. Gising si Elena lampas hating gabi. Nakaupo sa tabing bintana. Inisip si Anton, si Doña Celia, ang papa niya, ang anak niya, at ang babaeng siya noon. Bago niya tanggapin ang mumong respeto kapalit ng isang magandang pamilya, ang pinakamasakit ay hindi yung malaman niyang gustong gamitin ang pamilya de la Rosa siya. Ang masakit ay yung umamin na may parte sa kanya na nakita na ang red flags. Pero piniling tawagin itong normal na problema ng maasawa. Nang mag-text si Miguel na mukhang authentic ang initial data, hindi tagumpay ang naramdaman ni Elena. Responsibilidad ito. Kinabukasan, kailangan niyang magdesisyon kung handa ba siyang gawing public evidence ang personal niyang sakit at sa unang pagkakataon, simula nang maitulak siya. Natakot siya hindi na mawala si Anton, kundi yung ma-realize na kailangang mamatay ng babaeng nagmamahal pa rin sa kanya para lang mabuhay ang inangang anak niya. 9:00 beeng umaga, ang boardroom, ang De La Rosa Group. Sa tuktok ng isang glass, building sa BGC, ay mukhang handa na sa isang normal na crisis meeting, pero iba ang ihip ngang hangin. Ang mga naka-dark suit ay nagbubuklat ng reports ng hindi binabasa. Nakakatinginan ang mga babaeng board members at ang upuan ni Anton sa kabisera ay mukhang sobrang laki para sa kanya. Nakaupo si Doña Celia sa kanan ng anak niya. Perpekto. Suot ang parehong emerald necklace. Nung gabing, bumagsak si Elena sa carpet. Ang pagulit na iyon ay hindi sinasadya, isa itong statement. Gusto niyang ipakita na nakatayo pa rin siya.
na ang pamilya de la Rosa ay may mukha pa rin, mayaman at kontrol, si Anton naman ay walang ganong maskara. Ang madali rin niya ay panay ang tapik sa mesa at sa tuwing bumubukas ang pinto, nakangat siya ang tingin na parang isang akusadong naghihintay ang hatol. Hindi siya pupunta. Matigas na bulong ni Doña Celia. Ang nabuntis, mas iniisip ang iskandalo kaysa tapang. Hindi sumagot si Anton sa unang pagkakataon. Natatakot siyang baka hindi kilalang ang mommy niya. Si Elena gaya nga, inaakala niya. Bumukas ang pinto ng 6:17 minuto. Naunang pumasok si Miguel Reyes, may bitbit na black folder at may kalmadong aura na nakailita sa kalahating kwarto. Sumunod ang dalawang abogado N.G. Navarro Capital, isang governance consultant. At si Sylvia, ang ex-assistant ni Doña Celia, halatang kinakabahan, pero suportadong isang formalidad para hindi magmukhang mahina. Sumunod si Octavio Navarro ng hindi nagmamadali at nagiba ang timpla ang katahimikan. Hindi na siya anticipation, pagkilala ito, panghuli. Dumaan si Elena sa pinto suot ang isang light-colored dress. Walang masyadong alahas. Ang isang kamay ay nakapatong sa tiyan at ang antigong singsing ng Navarro ay kumikinang na parang tuldok ngang katotohanan. Sa gitna ngang pagpapanggap sa loop ngang kwarto, agad na tumayo si Anton. Elena, hindi muna siya tumingin sa asawa. Tiningnan niya ang mesa, ang maupuan, at ang mga mukhang nagdesisyon sa future niya nang wala siya doon sa sobrang tagal na panahon. Saka lang siya nagsalita sa mahinang boses ngayon. Walang magsasalita para sa akin. Huminto si Octavio sa likod niya, hindi sa tabi niya. Isa itong tahimik na paraan ng pagsasabi na kay Elena ang desisyon na ito. Ngumiti si Doña Celia na parabang naniniwala pa rin sa kapangyarihan ng lason niyang poise. Elena hiya. Business meeting ito. Ang kondisyon mo ay kailangan ng bed rest, hindi ng exposure. Humila si Elena nga upuan at umupo nang hindi humihingi ng permiso. Ang kondisyon ko ay nangangailangan ng respeto. Yung mismong pakawalan niyo nun ang nakdala sa atin dito. Tumihim ang isa sa mga board members. Sinusubukang ibalik ang corporate ritual. Inilapa ni Miguel ang madokumento sa mesa, nagsalita. Nang formal nandito tayo para pag-usapan ang tatlong bagay. Una, ang tangkang koersyon para magpapirma ang waiver ng karapatan ng isang hindi pa pinapanganak na bata. Pangalawa, ang preservation ng evidence na konektado sa nangyari sa bahay ng mga De La Rosa. At pangatlo, ang pagbubukas ng isang independent audit sa mga contracts na nakaling sa cross-credit operations. Ninyo, tumawa ng mahina si Doña Celia. Pumunta kayo rito para gawing financial circus ang isang family argument. Sumagot si Octavio sa unang pagkakataon. Hindi nakpabago ang tono. Kayo po ang gumawa sa isang buntis para maging shield niyo sa assets. Dinala lang namin sa liwanag ang ginawa niyo. Pumikit si Anton ng isang segundo. Alam niyang ang salitang liwanag ay delikado para sa isang pamilyang maraming dark secrets. Sinubukan atakehin ng abogado ng De La Rosa ang validity ng mga dokumento bago paman ipakita. Sinabi niya na ang digital files ay pwedeng i-edit na ang isang galit na ex-employee ay hindi mapagkakatiwalaan at ng Navarro Capital ay may personal ahenda na pabagsakin ang grupo nila. Nakinig si Miguel ng hindi nang hihimasok.
Nang matapos ang lalaki, inusod niya ang 3 authenticated copies papunta sa gitna ng mesa, kaya nga hindi lang digital files ang ipinapakita namin. Meron kaming schedule logs, copies na na-forward sa external emails, preserved data, at preliminary confirmation mula sa isang independent technical team. Huminga ng malalim si Sylvia at na-realize ni Elena na nanginginig ang babay hindi dahil nagsisinungaling siya, kundi dahil masyado siyang nahintay ng matagal para sabihin ang totoo. Lumingon si Doña Celia kay Sylvia nang may pandidiri. Mahina ka kasi talaga mula nun. Nag-angat ng mukha si Sylvia. Hindi po. Maadong dinadepende ko lang nun ang katahimikan ko sa sweldong kinagamit niyo pambili sa akin. Tumama ang linyang iyon sa mga board members ng mas malakas kaysa sa anumang report sa unang pagkakataon. May isang taong walang malaking apelyido ang sumugat kay Doña Celia in public. Tapos, ipinakita ni Miguel ang central message. Yung mismong text na nagpapatunay sa mga hinala nila. Hanggat naniniwala ang babaeng, yan na mag-isa siya. Pipirma siya sa kahit ano para protektahan ang anak niya. Lumabas ang linya sa projector screen ng boardroom. Masyadong malaki para maignore. Naramdaman ni Elena ang paninikip ngang sikmura niya. Pero hindi siya umiwas ngang tingin. Tiningnan ni Anton ang ina niya. Ikaw ang natip nito, tinaas ni Doña Celia ang baba niya. Gumawa lang ako ng risk assessment. Tinitigan sa wakas ni Elena ang asawa niya. Asawa mo ako. Anton, ang anak mo ay buhay na tao para sa kanya. Isa lang kaming risk. Bumuka ang bibig ni Anton, pero wala siyang makitang depensa na hindi makokondena rin sa kanya. Nagtanong ang isa sa pinakamatandang board members kung kailan nalaman ng pamilya ang koneksyon ni Elena kay Octavio Navarro. Nagalipat si Miguel ng pahina. Bago ang kasal, may indirect inquiries tungkol sa background niya. Pagkatapos ang kasal, nagsimula na ang tangkang ilimit ang karapatan niya. Nang hindi nire-reveal sa board ang totoong identity niya na konektado sa pamilya Navarro, idinagdag ni Octavio ng malamig at bago pa man may mag-isip and opportunism. Nililinaw ko na kahit kailan hindi humingi ang anak ko ngang kahit isang sentimo sa Navarro Capital para manghimaso sa kumpanyang ito. Kayo ang naganap ng shortcut. Biglang tumayo si Anton na para bang kailangan gumalaw ang katawan niya dahil hindi na makayanan ng konsensya niya ang nakaupo lang. Elena, hindi ko alam ang tungkol sa email na yon. Tiningnan siya ni Elena na may matatak na lungkot, pero alam mo yung tungkol sa kontrata. Natigilan si Anton. Sabi ni Mami, para yon sa proteksyon natin. Huminga ng dahan-dahan si Elena. Proteksyon laban kanino? Laban sa batang hindi pa pinapangana, laban sa asawang nahintay sayo sa mga check-up, laban sa babaeng hinayaan mong ipahiya nila kasi mas madaling tawaging maturity ang pananahimik mo. Bawat tanong ay parang tumatalop ng isang layer ng balat ni Anton sa harap ng buong kwarto. Sinubukan ni Doña Celia na pumagit na. Anton, maupo ka. Pero hindi siya umupo. Ang command ng ina niya na datire absolute ay nagsisimula ng mawalan ng bisa. Nagpatuloy si Elena nang hindi nilalakasan ang boses. Maring hindi ikaw ang naktipe ang mga emails. Maring hindi ikaw ang humawa ng makastrategis. Pero nandun ka nang pilitin nila akong pumirma. Nandun ka nang sabihin kong hindi. Nandun ka na ang kamay mo ang makdesisyon para sa galit mo. Napasandal si Anton sa mesa. Pananagutan ko yan. Nanlaki ang matangang ina niya sa gulat. Hindi dahil sa inamin niyang may kasalanan siya, kundi dahil sa paksuwe nito. Narealis ni Doña Celia na nawawala na sa kanya ang anak niya sa harap ng maraming saksi.
at sinubukan niyang gawin kung ano ang pinakamagaling niyang gawing moralidad ang takot. Sinisira niyo ang isang nirerespetong pamilyang Pilipino nang dahil lang sa isang unfortunate scene. Tumayo si Elena. Sinundan ng buong kwarto ang paggalaw niya, na parabang hinila niya silang lahat gamit ang isang invisible na sinulid. Hindi po, Doña Celia, ang unfortunate scene, yung makabazak kaneglas, ang nangyari sa loob ng mansion niyo, ay resultang ilang buwang pambabaliwala at pangmamaliit. Naglakad siya palapit sa screen at sa isang saglit. Ang reflection ng mukha niya ay tumapat sa malupit na linyang ang biyenan niya. Tinawag, niyo akong mag-isa. Simple, convenient. Dapat laging may utang na loob. Ginawa niyong bargaining chip ang pagbubuntis ko. Tinawag niyo ang katahimikan ko na kahinaan. Ngayon, isa lang ang itatama ko. Hinawakan niya ang Navarro ring kahit kailan. Hindi ako naging mag-isa. Pinili ko lang na hindi gamitin ang apelido ko bilang sandata, pero nang hawakan niyo ang karapatan ng anak ko. Pinakamalan niyong kawalan ng limitasyon ang desisyon kong yon. Pumikit si Octavio N. isang segundo. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa matinding pride. Hindi gumiti si Miguel, pero sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makitang lahat ang admiration niya rito. Ang momento na inaasahan nilang magkaroon ng total distraction ay dumating na may dalang sorpresa. May power si Octavio na ipa-default ang mga loans agad-agad. Ay pressure ang mga creditors. At itulak ang De La Rosa Group pabagsak on live public television. Alam ito ni Doña Celia, alam din ito ni Anton, ang ilan sa mga board members. Ay may mga mukha ng nagko-compute ng exit strategy nila, pero itinaas ni Elena ang kamay niya bago pa man magsalita ang papa niya. Hindi ako pumapayag sa anumang parusang ginawa lang para masatisfy ang galit. Parang hindi naintindihan ng kwarto, kumukurap-kurap si Doña Celia sa kalituhan. Nagpatuloy, si Elena, gusto kong independent audit, temporary suspension ni Anton sa kahit anong decision-making power related sa family assets at mga kontratang nire-review. Huwag preservation ng lahat ng CCTV footages mula sa mansion at formal legal recognition of protection para sa anak ko. Gusto kong i-take down ang kahit anong paninira niyo laban sa akin at i-document yun. At gusto kong maayos ang separation namin. Nang walang blackmail, isinulat ni Miguel ang bawat point. Kahit alam na niya ito by heart. Yun ang lakas ni Elena. Hindi siya naninira dahil sa emosyon. Tinatanggalan niya lang ang magkalaban niya ngang karapatang magsinungaling pa. Tumango lang ng bahagya si Octavio. Pumapayag. Pumaksak sa upuan si Anton. Hindi dahil sa ginhawa, kundi dahil narealis niyang hindi siya kailangang durugin ni Elena para lang manalo ito. Dun nakatanggap ngang message ang abogado ng De La Rosa at namutla, pasimple niyang ipinakita iyon kay Doña Celia. Pero napansin ito ni Miguel. May problema ba hindi sumagot ang lalaki? Ilang minuto ang lumipas. Dumating ang balita mula sa kabilang source. Ang CCTV footage sa dining room na sinabi ni Doña Celia na unavailable dahil sa technical glitch ay automatic na nag-back up sa isang third-party security server bago natanggal sa trabaho si Sylvia. Itinago niya ang admin access sa backup notifications at ibinigay niya ang encryption key sa technical team. Nawalan ng poise si Doña Celia sa unang pagkakataon. Nanyakaw, energy, private, info ang babaeng. Yan sumagot si Sylvia. Nanginginig pa rin hindi po. Pinigilan ko lang kayong burahin ang isang pananakit. Ang salitang pananakit ay umikot sa kwarto ng hindi na kailangang isigaw. Napahawak si Anton sa mukha niya.
Nanatiling nakatayo si Elena, pero naramdaman ng katawan niya ang bigat ng panibagong pasabot na iyon. Ang malaman na nag-exist ang video, na makikitang lahat ang pakbaksa niya. Hindi to nakdala ng saya sa kanya. Nasusuka siya, lumapit ng sapat si Miguel para bumulong. Ikaw ang magdedesisyon kung kailan at paano to gagamitin. Tumango siya. Hindi to para ipagkatuwaan ebidensya to dahil safe na ang video. Nagbago ng side ang mga board members. Walang gustong lumabas sa kamera na dinedepensahan ang pamilyang pumilit sa isang buntis na magsign ng waiver pagkatapos itulak ng sariling asawa. Isang independent director ang nag-call for emergency vote para isuspend si Anton sa executive functions niya. While investigation is ongoing, ang isa pa ay humiling na gumawa agad ng external audit committee. Sinubukan maksalita ni Doña Celia, pero ang dati niyang matalim na boses ay naging gaspang na lang. Tatalikuran niyo ang apelido namin dahil takot kayo sa mga Navarro. Isang board member ang sumagot nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Hindi. Celia, sinusubukan naming i-safe ang kumpanya mula sa ginawangang pamilya mo. Pinakinggan ni Anton ang voting process na parabang sa bawat yes, may isang blok ng semento na natatanggal mula sa bahay kung saan siya lumaki. Nang i-announce ang result, hindi na siya ang center nge laro sa group. Siya na ngayon ang problemang kailangang isolate. Tiningnan ni Doña Celia si Elena nang may purong galit. Pero ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya inaasahan. Awa, hindi yung weak na awa. Awa sa isang babaeng inalay ang buong buhay niya para protektahan ang apelido nila. Pero sa uli, maalala siya bilang ang taong nag-expose nito sa pagkasira. Natapos ang meeting nang walang palakpakan, walang sigawan, walang theatrics na kayang gamitin ni Doña Celia para makpabiktima. Iyon ang pinakamasakit na pagkatalo para sa kanya. Nangyari ang lahat base sa legal minutes, pirma at deliberation. Pumasok ang pagbagsak nila mula sa pintoeng legalidad. Sinundan ni Anton si Elena sa hallway, ignoring Miguel's warning na magbigay ng distansya. Sagutin mo lang tong isang tanong. Pakiusap niya. Basag ang boses. Kahit isang saklit ba? Minahal mo pa rin. Ako ngayong araw, uminto si Elena sa harap ni private elevator. Ang tanong ay sobrang cruel. Kasi may truth doon. Yung parte ko na nagmamahal sa'yo. Nag-exist pa rin, Anton. Pero hindi na siya ang nagdedesisyon para sa akin. Napalunok si Anton. Kaya kong magbago. Tiningnan siya ni Elena at sa isang segundo. Nakita niya yung lalaking minahal niya nakatago sa ilalim ng maraming layer ng takot, pride, at pagsunod sa ina nito. Baka nga pwede, pero hindi bilang asawa ko. Hindi ngayon. Bumukas ang pinto ng elevator. Nanatiling tahimik si Miguel sa tabi niya. Hindi ginagawang kompetisyon ang moment na yon. Naunang pumasok si Elena, bago tuluyang magsara ang pinto. Bumulong. Si Anton, I'm sorry. Sumagot lang si Elena ang, sorry na walang consequences. Isa lang yung paraan ng pahingi sa akin na ako ang bumuhat ng guilt mo. Sa lobby, nag-abang na ang mga business journalist sa likod ng mga harang na-inform galing Samgaliks na walang umaamin kung saan galing. Nag-flash ang mga camera lamp sa labas ng glass doors. Pero ang security team ay nag-maintain ng sapat na distance para hindi ma-feel ni Elena na hinahon siya. Lumapit si Octavio sa kanya at bumulong. Mas naging fair ka pa sa kanila kaysa sa deserve nila. Tingnan ni Elena ang busy na street ng BGC, kung saan ang daming tao ang nagdadesisyon sa buhay ng iba gamit ang malilinis na spreadsheets pero maduduming intentions. Hindi ko ginawa iyon para sa kanila.
Ginawa ko para sa sarili ko, ayokong ipanganak ang anak ko galing sa paghihiganti. Narinig iyong ni Miguel. At itinago niya ang linyang yon na parang isang hatol na mas makapangyarihan kaysa sa anumang kontrak. Nang dumating ang sasakyan, hindi agad pumasok si Elena. Tumingin siya sa building at nakita niya si Doña Celia mula sa isang mataas na bintana, napakalid dahil sa layo. Hindi gumagala, parang reynang walang kaharian. Hindi nakpakita si Anton. Siguro, narealize na niya sa wakas na ang pagpagsa sa harap ngang babaeng itinula niya ay iba sa pagluhod dahil sa pagmamahal. Hinawakan ni Elena ang tiyan niya at huminga ng malalim. Nanalo na siya sa main battle, pero hindi pa man lang nagsisimula ang healing, ang suspension ni Anton de la Rosa ay hindi nagpabagsak. Sa buong Metro Manila, hindi tumigil ang Manji Elevator sa BGC. Hindi na sa ang mamamahiling restaurant sa Forbes Park, tuloy pa rin sa pagmamadali ang siyudad na parabang ang pagbagsak ng isang tagapagmana ay isa lang balita sa gitna ng traffic makontrata at matatapang nakape sa malilit na coups. Pero para kay Elena, nag-shift na ang buong mundo niya. Ang masumunod na araw ay inikot niya sa pagitan ng ma-check up sa Obgyn, maikling legal meetings, at mahabang oras ng katahimikan sa tsondo ng papa niya. Pinigilan ng team ni Miguel na kumalat ang mga bagong blind items nang walang reply. At nagsimula na ang independent audit sa panggongolekta ng mga documents na dati untouchable. Si Doña Celia na ilang taon na hari sa mga grand ballrooms at family luncheons, ngayon ay pinapatawag para i-explain ang mga desisyong akala niya ay above questioning. Umalis si Anton sa President's Office. Nang walang public statement, lumabas siya sa side door ng building. Pinaliligiran ng maalalay. Dala ang mukhangang isang lalaking hindi pa rin maintindihan na iba ang pakiramdam ng mawalan ng power sa mawalan kay Elena. Napanood lang ni Elena ang isang clip sa news. Tapos ay pinatay niya na ang TV. Hindi ko na kailangang makita siyang bumaksak para lang malaman kong nakatayo na ko, sabi niya. At si Miguel, na nakaupo sa kabilang side ni mesa, ay tinago ang linyang yon sa isip niya sa mansyon na Manga de la Rosa. Dumating ang pagkasira ng walang sumisigaw kundi dalangang nga kahon. Naunang dumating ang nga auditors. Tapos ang mga external lawyers. Sumunod ang mga board members na dati humahalik pa sa pisngi ni Doña Celia. Ngayon ay kinakausap na siya ng may distant. Courtesy, yung klaseng formality na nagbabadya ng eviction bago ka pa man pumirma. Ang emerald necklace ay nawala sa leg niya sa ikatlong araw. Hindi dahil sa humility, kundi dahil unti-unti niyang nafe-feel na parang inaakusahan siyang bawat kumikinang na bato nito. Si Anton, na nakaisolate sa dating office ng papa niya, ay sinubukan tawagan si Elena araw-araw, pero laging blocked ang calls. Nagpadala siyang flowers. Pinalik ng walang note. Napadala siyang sulat na tinanggap ni Miguel. Inilog sa record at ibinigay lang nung hinanap na ito ni Elena. Naiwan ang envelope sa mesa ng ilang oras. Nang tuluyan niya itong buksan, nakakita si Elena ng mas konting sorry kaysa sa inexpect niya at mas maraming takot kaysa sa gusto niyang mabasa. Sinulat ni Anton na hindi niya na alam kung saan nagtapos ang sarili niyang boses at saan nagsimula ang boses ng mommy niya. Sinabi niyang naalala niya yung unang beses na tumawa si Elena sa kotse pabalik ng Batangas. At ngayon, ang memoryang yon daw ang mas nagpapahiya sa kanya kaysa sa kahit anong suspension. Pinasa ito ni
Elena hanggang dulo. Hindi siya umiyak. Tiniklob niya ang sulat at sinabi nagsisimula na siyang makaintindi. Pero ang pagintindi, hindi nabubura ang nagawa na. Narinig iyon ni Octavio Navarro mula sa pinto. At naramdaman niyang nalagpasan ng anak niya ang fase kung saan siya mismo ay nadadapa pa rin minsan para sa ama niya. Ang pinakamahirap ay control, ay yung impulse na tapusin na ang kalaban gamit ang impluensya niya bilang isang lalaking sanay magpabagsak ang buong sistema. Gusto niyang kunin lahat, manalo sa lahat, at iparamdam sa bawat taong nanakit kay Elena kung gaano siya ka-helpless habang pinapanood itong namumutla pagkatapos may tulak. Pero ayaw ni Elena na maging estatwang paghiganting tatay niya. Kinagabihan, tinawagin niya ito para mag-usap sa enclosed balcony. Habang kumikinang ang buong Metro Manila sa likuran, Papa, alam kong gusto niyo po akong protektahan. Simula niya. Sumagot si Octavio, gusto kong bawiin yung mataong akala ko ang ibig sabihin ng pagrespeto sa'yo ay pagbigay ng distansya. Hinawakan ni Elena ang kamay niya. Hindi mo na po mababawi. Yon kung iko-control mo ang buhay ko ngayon. Nasaktan si Octavio sa honesto na yon, pero hindi siya umiwas ng tingin. Natatakot akong makamali ulit. Gumiti si Elena, pero walang halong saya. Kung maukakamali ka man po, sana dahil nakinig ka sa akin, hindi dahil nagdesisyon ka para sa akin. Maingat na hinawakan ni Octavio ang kamay anak niya, ang lalaking kinakatakutan ng mga bangkero, mga CEO, at buong boards of directors. Ay sa wakas nagawa ang pinakamahirap na bagay para sa isang tulad niya, tumahimik siya. At nakinig, umabante ang formal separation paperworks na may mas konting iskandalo kaysa sa gusto ng media at mas maraming dignidad kaysa sa deserve ng pamilya de la Rosa. Hinandel ni Miguel ang bawat stage with surgical precision. Laging nagtatanong muna kay Elena bago gumawa ang move. Ang reach ng anak niya ay protektado under the law. Ang mga paninira defamation attempts ay na-document lahat at ang CCTV footage sa dining room ay nanatiling nakasil. Available lang strictly for legal proceedings. Tumanggi si Elena na ipalayak at gawing viral video ang trauma niya. Hindi lalaki ang anak ko na ang mapapanood sa internet. Ay yung video na inaabuso. Yung mommy niya para lang ay entertain ang nga tao. Sabi niya, nalito ang marami sa desisyong ito. May maganak sabing mahina siya dahil hindi niya sinagat. May nagsabi namang strategic move. Yon as a hidden trump card. Ang toto simple lang pero mahirap gawin. Ayaw lang ni Elena na mabuo ang kalayaan niya mula sa parehong cruelty na nanakit sa kanya. Si Miguel ang unang nakaintindi, noon higit kanino man. Pinoprotektahan mo rin ang sarili mo diyan, sabi ni Miguel. Pagkatapos ng isang short meeting sa office ng Navarro Capital, tumingin si Elena sa bintana, down sa Ayala Avenue, kung saan tumatawid ang mga tao nang walang kaalam-alam. Kung ilang invisible wars ang nangyayari sa likod ng matataas na glass buildings. Sinusubukan kong matutunan na hindi na abandonahin ang sarili ko ulit. Yumiling ng isang huling pagkikita. Si Anton bago ay finalis ang preliminary agreement for settlement. Hindi pumayag si Miguel. Ayaw na ayaw din ni Octavio. Pero pumayag si Elena with strict conditions. Neutral na lugar. Nandun ang legal team niya sa labas. Maikli lang ang usapan at bawal ang physical contact. Nakita sila sa isang private room ng law firm. Walang halong luxury. Isang lamesa, 2 upuan, at isang side window lang. Pumasok si Anton mas payat, may tumutubang balbas, at wala na yung aggressive glow niya dati. Nang makita niya ito,
Huminto siya, na parabang hindi asawa ang naabutan niya kundi yung buhay na consequences ng madindinin niya. Salamat pumayag ka. Sabi niya, tumanggo si Elena. Wak mong isipin na simula to ulit. Yumuko si Anton, alam ko. Sa lubi eniga na ilang segundo. Na-feel nila ang bigat ng lahat ng Miss Dinners. Manakalimutang check-up. At lahat ni beses na naghintay. Si Elena napili ni Anton na matching. Better man bago matching. Late ang lahat. Huminga ng malalim si Anton. Hindi ako nandito para hingin na bumalik ka. Gusto ko lang sabihin na pananagutan ko kung anong ginawa ko. Pinamasdan siya ni Elena ng maingat. Pananagutan kanino napalunok si Anton sa kumpanya, sa batas, sa pamilya ko, sa anak natin. Paglaki niya. Ang salitang natin ngayon ay hindi na naksound na parang property. Tunok utang na ito. Naramdaman ni Elena na yung dating version niya ay pilit hinahanap yung lalaking minahal niya sa loob ng pagod na mukhang yun. May traces pa rin naman. Baka nandoon pa rin, pero ang traces ay hindi sapat para bumuo ng isang bahay. Anton, totoong minahal kita. Sabi niya, pumikit si Anton, na para bang mas matindi pa sa akusasyon yung sentence na yon. Kaya nga ako nagstay ng matagal, kaya nga tinranslate ko yung pagbaliwala mo as pressure sa work, yung absence mo as focus mo sa kumpanya, yung pananahimik mo as face lang natin. Pero ang pagmamahal, hindi pwedeng maging isang lugar kung saan kailangang paliiting ng isang babae ang sarili niya para lang makasya. Hayaan ni Anton na tumulo ang luha. Niya nang hindi tinatago. Sana naintindihan ko yan noon pa. Tumagot si Elena ng malambot. Pero firm, ako din. Pero ngayon, kailangan ko nang piliin yung nanay na gusto kong makilala ng anak ko. Dahan-dahan itong tumango. At hindi siya pwedeng maging asawa ko. Huminga ng malalim si Elena. Hindi, walang sumigaw, walang nakdabog. Walang pinto na ibinalabag, tanging the final word. Lang sa isang kwento na matagal nang natapos bago pa magkaroon ng tapang ang isa sa kanila na aminin. Nang lumabas si Anton, naghihintay si Miguel sa hallway, pero wala itong tinanong. Napasandal si Elena saglit sa powder. Mas hindi masakit kaysa sa ini. Expect ko. Hulong niya. Sumagot ng mahina si Miguel. Minsan, ganun mo malalamang nakasurvive ka na talaga. Hindi kasing tapang nun, si Doña Celia, nang tanggalin na siya sa family decisions at inutusang magpaliwanag sa mga internal audit teams. Sinubukan niyang isisi lahat sa mga consultants, sa dating abogado, hanggang kay Sylvia. Pero sa bawat dini niya, lalong ne-reveal kung gaano siya ka-obsessed sa control. Ang babaeng natakot na mapalitan ay nag-end up ng mag-isa sa isang kwartong masyadong malaki. Napapalibutan ngang pictures ngang nga pate na kamag-anak na hindi na siya pwedeng ipagtanggol ngayon. Ang parusa niya ay hindi nangyari via public humiliation online. Dumating ito bilang total loss of influence. Wala nang dumarating na VIP invites. Hindi na sumasagot sa tawag ang mga alayes niya. At mismong si Anton kahit wasak na wasak pa rin ay nireject ang guidance niya sa unang pagkakataon sa buong buhay niya. Ilang taon kitang sinunot. At tinawag ko yung loyalty. Sabi ni Anton sa isang conversation na walang nag-record. Ngayon, kailangan kong hanapin kung sino ba talaga ako nang wala yung boses niyo. Sinagot siya ni Doña Jeliana, nakta-traidor. Siya sa sariling dugo. Umiling lang si Anton. Namumutla pa rin, hindi. Sinusubukan ko lang na hindi ipasa
Yung sakit na to sa anak ko, iyon ang pinakaunang free statement na lumabas sa bibig niya in years. At siguro, the very first time na hindi nakasagot pabalik si Doña Celia. Ilang buwan ang lumipas. Nag-open ng bagong office si Elena sa Ayala Avenue. Hindi ito isang higantang headquarters. Hindi ring isang rebulto para ibida ang apelyidong Navarro. Isa itong maliit na foundation. May counseling rooms, legal team, partner psychologist, at isang safe space para tulungan ang mababaeng kailangang umalis sa maabahay na maganda sa labas pero delikado sa loob. Ipinangalan niya ito sa ina niya Helena. Navarro Institute hindi kay Elena. Pagkakita ni Octavio sa Singnaj, natahimik siya ng sobrang tagal na akala ni Elena. Baka hindi nito nagustuhan. Tapos ay hinipon ni Octavio ang letra at sinabi siguradong proud yung mama mo sa kung anong klaseng babae ka na ngayon. Nangingilit ang luha ni Elena nang ngumiti. Becoming pa lang, Papa, dumating din si Miguel. Bit-bit ang mga documents at matapang nakapigaling sa isang normal na coffee shop. Masyado itong simple for a luxury building kaya swak na swak kay Elena. Nanatili si Miguel sa tabi niya. The whole time nang walang dineman, walang rush, walang toxic quick healing promises. At hindi niya ginawang utang na loob ang pasasalamat sa kanya. Ang pasensya niya, mas lalong, hindi na nakakatakot para kay Elena. Every single day, nang iabot nito ang kapa. Bahagyang nadikit ang daliri nila at na-feel nilang dalawa yon. This time, hindi umatras si Elena dahil sa takot. Ngumiti siyang tipit. Lagi mo talagang hinihintay na ako ang pumili no sumagot si Miguel. After everything you've been through, I think loving you starts with respecting your choice. Ipinangana ang anak ni Elena sa isang maaliwalas na umaga. Pagkatapos ang mahaba at nakakapagod na gabi sa isang private hospital sa Metro Manila, si Octavio pabalik-balik sa hallway parang typical na ninervyos na lolo. Walang kontrol sa oras, sa mga doctors, o sa sarili niyang heartbeat. Sinabihan si Anton the moment na safe, na both ang baby at si Elena. Hindi siya sumugot sa kwarto in person. Nagpadala lang siyang simple at walang dramang text message. Salamat at pinaalam mong nakalabas na siya. Binasa ito ni Elena. Tiningnan ang tulok niyang baby boy sa mga braso niya. At nag-reply, na times when the time is right, pwede mo siyang makita times besa. Agreed rules nila. Walang brutal na parusa. Walang easy forgiveness. Pure boundaries lang. Dahan-dahang pumasok si Octavio. Tiri et nung nakita ang apo. Ang liit-liit naman niya para sa ganong kabigat na history natin. Pulong niya, hinalikan ni Elena ang nung baby niya. Kaya bibigyan natin siya ng mas magandang history starting today. Nasa may pinto lang si Miguel, may dalang white flowers. Hindi sure kung allowed ba siyang pumasok. Tiningnan siya ni Elena. And after a moment, sabi niya, pasok ka. Hindi yon isang romantic grand declaration. It was simply an open door para kay Miguel. Sapat na yon nang makauwi na siya. Hindi pinili ni Elena ang Navarro Mansion sa Batangas. O kahit anong tsondo na binili para magpa-impress. Pumili siya ng space for her own maliwanag. May malalaking bintana. At may balcony na sapat lang para sa plants, future toys, NG baby, at katahimikan. Nagreklamo nga lang si Octavio na ang liit daw ng elevator. Tumawa ng malakas si Miguel sa unang pagkakataon ng hindi tinatago. At naka-feel si Elenang kakaibang peace. Looking at the moving boxes everywhere on the floor. Hindi to the perfect luxury home. Pero eto
Yung bahay kung saan walang tao na pilit siyang papipirmahin sa sarili niyang absence, pakpatang gabi. Nagilaw na naman ang Metro Manila. Naiwan siyang mag-isa for a few minutes habang karga ang baby niya. Naisip niya yung dining room nga de la Rosa, yung pagkahulok niya, yung sentence ng papa niya, yung kamay ni Anton, ang pagiging firm ni Miguel, at ang sarili niyang boses na nagsabing hindi. Nandun pa rin naman yung sakit, pero hindi na ito ang may kontrol. Hinawakan ni Elena ang Navarro ring niya. Tapos tiningnan niya yung tiny fingers ng baby niya na nakakapit sa hintuturo niya. Hindi mo kailanman kailangang lumuhod just to be loved. Tomis niya sa labas, maingay, unbothered, at buhay na buhay ang siyudad. Sa loob ang bagong bahay. Narialis na sa wakas ni Elena na hindi siya nai-rescue ng isang sikat na apelyido, ng isang powerful na papa, o isang pasensyosong lalaki. Nai-rescue siya right at that moment nung nagdesisyon siyang times hindi na niya ulit abandonahin ang sarili niya. 3 taon ang lumipas. Hindi na nagugulat si Elena Navarro kapag may bumubukas na pinto sa likod niya. Dati kasi, konting biglang hakbang lang. Naalala agad na miskle niya yung mansyon na Maga de la Rosa. Yung cold marble floor. Yung kamay ni Anton. At yung takot habang nahuhulok siyang yakap-yakap ang sariling tiyan. Ngayon, sa isang maaliwalas na morning sa Maynila, ang tanging sound lang galing sa hallway ay ang tunog ng anak niyang tumatakbo ng naka-antislip sok sa sahig. Tumatawa na parang walang sinuman sa mundo ang nagtrima na kid sa mommy niya. Si Gabriel ay may mga matang isang batang curious sa lahat ng bagay at may easy smile ang batang lumaki na napapalibutan ng healthy boundaries. No, sa kusina si Elena. Suot ang isang simpleng white button-down. Nagtitimpla ang kape habang nire-review sa utak niya yung meeting. That afternoon, para sa Helena Navarro Institute, yung safe haven na binuo niya para sa mga victims ng domestic violence ay uma-accommodate na ng dozens of families every month. It wasn't a PR stunt. It wasn't an answer to the gossip columns. It was a promise na nagkatoto bilang isang address. Dumating si Miguel Reyes few minutes later. Bitbit ang isang folder ng documents sa isang kamay at isang small wooden toy kar sa kabila. Tumakbo si Gabriel sa kanya at nagtanong kung marunong din ba mag-play ang mga lawyers. Lumuhot si Miguel, very serious, na parang nasa Supreme Court, at sinagot na only the best lawyers ang marunong mag-negotiate gamit ang toy cars. Narinig yun ni Eliana mula sa kusina. At napanggiti siya bago pa niya ma-realize. May kakaibang peace in this kind of love. Hindi kailanman nakatry si Michael na akawin ang posisyon ng iba. Never siya nagdemand ng madalyang sagot. Never ginawang pam-blackmail ang pagiging charing niya. At hindi kailanman pinagkamalang ownership ang presence niya. He just stayed. At on certain days, ang pananatili with respect is the greatest declaration of love someone could offer. Nag-exist pa rin si Anton in this new life. Pero sa ibang place na, after fulfilling all legal requirements, stepping back from his old company's decisions, at mag-start from scratch, rebuilding himself. Nagrant din siya ng access na makita si Gabriel through supervised visits nung umpisa hanggang naging scheduled visits. Never na niyang tinaasan ng boses si Elena. Never din nag-3 natawagin siyang wife ever again. Yung unang beses na tinawag siyang dada ni Gabriel. Umiyak si Anton in silence, hindi out of pure joy, kundi out of realization na learn niya the hard way
na ang fatherhood is never an automatic right. Isa itong araw na pananagutan. Si Doña Celia ay nanirahan malayo sa mga ballrooms na pinaharian niya dati. May natitira pa rin naman siyang pride, pero wala na siyang audience para ipakita to. In terms of power, nag-exist pa rin ang panggalang de la Rosa, pero the untouchable aura was gone forever. Sabing ilan, sinira raw ni Elena yung pamilyang yon, pero alam niya the truth. A family is never destroyed just because a woman spoke up about the truth. Tumigil lang itong itago ang magabasak na pundasyon nila kinahapunan. During a short talk at the Institute, nakatayo si Elena sa harap ng isang small group of women. Yung iba naka-corporate attire. Yung iba galing sa normal day jobs. Yung iba karga pa. Yung mababias nila. Lahat sila may shared look in their eyes. The look ng isang taong nagtatry mag-figure out kung ang pain ba ay pwedeng maging starting line. Hindi na nakwento si Elena tungkol sa details ng sarili niyang trauma. Hindi na kailangan. Sabi niya lang, minsan, ang violence ay nagsisimula long before kamay tulak ng pisikal nagsisimula. To kapag apologize ka na just for existing, nagsisimula. To kapag ang mismong boses mo ay tinatawag nilang nakakairita. Kapag ang pain mo ay labeled as overacting. Kapag ang dignity mo ay nakadepende na lang sa mood ng ibang tao, and it ends. The moment na ma-realize mong ang pag-alis ay hindi form of failure. Leaving can be the very first ultimate proof of your self-love. Sa likuran ng room, nakikinig si Octavio Navarro sa anak niya. Teary-eyed. Hindi na siya mukhang untouchable billionaire na sumugod sa mansion ng Forbes Park backed by lawyers. Mukha na lang siyang isang matandang ama changed by what he almost lost. And transformed by what he finally learned. Bumaba si Elena from the small stage. Hinawakan ni Octavio ang kamay niya and said, "You protected more people today than I could ever protect with all my wealth." Sumago si Elena kasi po ang proteksyon na walang pakikinig, nagiging kulungan. Papa, tumango si Octavio. This time, naintindihan niya. In full, later that night, sa bahay nila, nakatulog si Gabriel sa couch. Hawak pa rin yung wooden toy car. Kinumutan ni Miguel ang bata. Then looked at Elena. Nudging, okay ka ba today? Nag-isip si Elena for a moment before answering. In the past, sasabihin niyang yes, instantly, just para hindi mag-alala ang lahat. Ngayon, the truth flows freely. Naging matapang ako today. Yung pagiging okay, I'm still learning. Dahan-dahang lumapi si Miguel. Can I learn that with you? Ngumiti si Elena. Hindi na ito ang ngiting pilit. Just to please someone. Ngiti ito ang isang babaeng buo sa labas, buhay na buhay at nakmamadali na naman ang Metro Manila. Pero sa loob ng bahay na yon, wala nang kailangang sumigaw para lang pakinggan, walang kailangang lumuhod para lang mahalin. At si Elena, as she looks at her son, at her papa, at Miguel, and at her own reflection, mula sa bintana, fully realize na ang true victory was never about watching the De La Rosas fall. Ang tunay na victory ay yung the ability na gumising araw-araw sa isang buhay kung saan pwede siyang tumayo sa sarili niyang nga paanang hindi humihingi ng permiso